Okay, we're now going to check first the situation on the ground with our mobile journalist, Daniel Dayaw, who is reporting live. Daniel, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, good morning, Angela, Cheska, and Pauline. Ilang araw nga matapos yumanig ang 7.5 magnitude na lindol dito, malaking hamon ngayon sa mga residente dito sa General Santos City kung paano sila babangon. At kanina lang or kaninang umaga lang or ngayong umaga ay pumunta tayo sa Barangay Lagaw to check in sa hospital and the evacuation center. So on both ends, bakas pa rin talaga yung takot sa mga residente. So sa ospital na pinuntahan natin, sa Surgeon County Hospital, nananatili pa rin sa labas yung mga pasyente. So merong total na 109 patients doon, pero 25 lang yung nasa loob. So meaning yung 84 patients na nakita natin ay nandun, and I actually talked to them, and ang sabi nila sa akin is precautionary measures daw ito dahil natatakot pa rin sila sa aftershock. So I actually asked din also kung meron bang na-admit dito na earthquake related, pero ang sabi naman sa akin minor injuries lang. Naitala na merong 8, pero yun nga minor injuries, so nakauwi rin daw agad ng bahay. So for now, ang challenges talaga doon is yung init kasi nga nandun sila sa labas, so uncomfortable talaga yung mga ibang patients doon, and at the same time yung water supply kasi ang pinaka natamaan sa hospital is yung mga pipes. So for now, nag-iigib-igib sila, though may mga donations din naman from LGU and the Water District. Pero apart from that, isang challenge din pa nga doon is yung CR nila kasi dalawa lang yung CR and then 84 patients yung nasa labas. So for now kasi ang functional pa lang sa buildings ay dalawa, yung ward and then yung underground kasi yung the pangalawang stations doon ay we were told nga na yung pangalawang stations ay red tag. So meaning ng red tag, bawal munang gamitin. So isa pa yun sa mga challenges ng hospital. Waiting pa rin daw sa structural assessment and kung mabubuksan to this following weeks. Pero going here sa Barangay Lagaw Carcon Evacuation Center, meron naman dito 120 individuals and 84 families. So kahapon kasi ang napuntahan nating evacuation center is yung Buayan. So doon ang sitwasyon is pabalik-balik yung mga residente dahil feeling nila kapag okay na, ibabalik dun sa bahay. Pero pagbalik doon ay magkakaroon ng aftershock and then babalik ulit sa evacuation center. Pero dito, Angela, Cheska, and Pauline, ang sitwasyon ay hindi na muna sila bumabalik ng bahay. That is because yung pinaka-sitwasyon nila or yung pinaka-bahay nila is talagang devastated or hindi na magagamit. So for now, waiting sila for ayuda ng financial assistance kasi yun daw yung pinaka-kailangan nila para magawa nga yung bahay. And at the same time, isa pang concern dito, just like yung hospital, is yung water supply and potable water. So kanina may nakausap tayo si Nanay Rizelu na emotional kanina dahil wala na nga daw siyang trabaho dahil gumuho yung establishmento na pinagtatrabahuhan niya and then nawalan pa ng bahay. So napakahirap daw sa kanilang tanggapin at hanggang ngayon ay hindi nila alam kung paano sila babangon. Cheska, Angela, Pauline. Daniel, yung mga aftershocks, I think nasa over 3,000 na yung na-record. Pero is there a timeline kung kung gaano pa katagal may posibleng aftershocks na dumating? As of now, wala naman tayong aftershocks na nararamdaman, pero tama ka dyan. Meron ng 3,000 na recorded aftershock, pero ngayon kasi thankfully hindi na ito nakakadagdag sa trauma ng mga residente na bumabalik-balik nga sa evacuation center tsaka sa bahay nila. Pero continuous pa rin naman ang pagyanig ng lupa every 3 hours or so. So for now, yun lang muna ang meron. Daniel, mayroon bang mga lugar na hindi pa rin ma-access ng mga responders at ng mga autoridad? Actually, dito, Pauline, is General Santos City is accessible naman lahat. Although sa Barangay Hikban, talagang makikita doon yung damages nga ng or pinsala doon sa lindol. So, ang pinaka-challenge naman dito is yung mga bahay nila. Hindi kasi nakikita yung damage dahil nasa loob. So, yung mga residente doon sila natutulog sa labas ng bahay nila. So, yun yung pinaka-concern nila dahil natatakot daw silang pumunta naman ng evacuation center at baka manakawan. So, to answer your question, accessible naman lahat dito. Yun nga lang, wala pang ayuda from LGU. May dahilan ba, Daniel, kung bakit hindi pa nakakarating yung ayuda?
Actually, Pauline, kahapon nga, to give background lang, pumunta dito yung ilang senators from majority bloc and personally nagbigay sila ng 1 million pesos. Personally daw ito sa kanilang sahod from the Senate. Pero ayun nga, nakita natin na ibinigay ito kay Mayor Lorelai Pacquiao. Pero as of now, tinanong natin ang mga officials din dito sa LGU and as of now, nasa meeting sila as in ngayong umaga to assess kung paano madidistribute nga yung ayuda. Kasi for now, ang natatanggap lang ng mga residente dito is yung pagkain pero short pa rin daw sa tubig and of course yung financial assistance nga, Pauline. Daniel, of course, aside from the necessities, food, shelter, water, meron ka bang mga nakausap na may mga hiling or yung mga hindi na naiisip ng mga taong tumutulong kung anong pwedeng mabigay? Yes, for now kasi ang mga nakausap natin talagang kailangan daw nila ay pagkain at tubig because it's survival. Dahil most of them talaga hindi naman nakapag-imbak or nakapag-stock ng pagkain and at the same time affected nga yung bahay so nahihirapan din silang i-access yung bahay nila. So yun yung pinaka-hina-highlight nila and then yung financial assistance. Pero ayun nga, talking to them, yun lang naman, basic lang naman daw yung kanilang hinihiling. Yun nga, yung magkaroon ng pagkain, tubig, kahit naman daw ialis muna ang financial assistance basta magkaroon lang sila for survival nga, Pauline. And Daniel, kamusta naman yung mga estudyante dyan sa Gensan? Ano? We know classes have been suspended since Monday. Kailan sila babalik sa klase? Magkakaroon ba ng alternative learning muna, pansamantala? Mm. Yes, as of now, yun nga, naikot natin dito sa General Santos City yung iba't ibang eskwelahan, katulad na ng Notre Dame. At nakita natin doon na matindi talaga yung pinsala. So assessing from what we've seen, hindi talaga siya maa-access as of now. And then we're trying also to get a hold doon sa LGU nga if magkakaroon ng alternative learning classes. Pero as of now, naka-put on hold muna yan dahil ang pinaka-priority daw is yung pagbibigay ng ayuda sa mga residente dito sa General Santos City. Daniel, yung mga naikot mo at yung mga nakita mong mga tao, how would you describe yung mga emotions na nakikita mo from the kids, from the adults? Ano-ano ang mga na-witness mo? Alam mo, Angela, isa yon sa pinaka-challenge din dito kasi makikita mo talaga yung bakas ng takot and yung bakas ng anxiety na magkakaroon pa ng aftershock and actually talking to them and making them know na meron ngang mga tumutulong naman sa kanila na nag-aayuda like DSWD-IX program. Nakita ko rin talaga yung hinanaing nila na magkaroon nga ng ayuda right here, right now. Because kahapon nandun tayo sa DSWD-IX program and may mga nakapila doon. And ang sabi nila, wala naman daw timeline kung kailan na ipapamigay yung mga family food pack. Pero they're hoping. So yung mga tao dito, kahit na sabihin na nagkaroon sila ng, or nabiktima sila or naano sila ng lindol, ay they're hoping na may matutulong sa kanila. Pero yun nga, one of the frustrating factors dito is hindi pa nga rin nakakaabot sa kanila most of the time yung ayuda na family food pack and the water supply kasi yun talaga yung kailangan nila as of now. Daniel, nangako rin si President Bongbong Marcos na mamamahagi siya ng 50,000 pesos sa bawat pamilya na may nawalan ng mahal sa buhay, pumanaw dahil sa 7.8 magnitude na earthquake. Ito ba ay natanggap na ng mga pamilya? Yes, Pauline, as of now, yun nga, tama yung information mo doon na magbibigay nga si Pangulong Bongbong Marcos ng 50,000 pero we're still getting a hold doon sa victims ng families nga na namatayan or nabagsakan ng mga gusali. Pero as of now, wala pa tayong information dyan pero yan yung tututukan natin, Pauline. Daniel, in terms of the roads and the airport, may updates na ba tayo? May na-clear na ba? Meron na bang nabigyan ng go signal na pwede nang dumaan, pwede nang magamit? Yes, Pauline, dito kasi sa General Santos City is wala namang okay naman yung trapiko. Actually, dumami na nga yung sasakyan dito and almost back to normal na kung titingnan mo yung road signs dito or yung traffic. Pero when it comes to General Santos Airport, naka-put on hold pa din and canceled yung flights nila dito.
Okay, so Daniel, doon sa pakikipag-usap mo ano, sa mga residente ng Gensan, paano nila balak mag-cope dito after the 7.8 magnitude earthquake, considering mabagal yung ayuda, no? Hindi nila alam paano sila makakabangon muli. Ano yung ang sinasabi nilang magiging plano nila as of now? Alam mo, Pauline, to answer your question, I was asking them that the whole time and ang sabi nila, wala. Walang plano, hindi alam kung paano magsisimula. Ang pinanghuhugutan na lang daw nila ng lakas dito is yung family nila and yung pagbabayanihan dahil dito nga sa mga evacuation centers, pati doon sa mga bahay na gumuho tapos may mga nakatira sa labas ng tent or nag-evacuate muna sa labas ng kanilang bahay. Ayan, nagtutulong-tulong sila. Like for example, nagbibigay sila ng, kung for example, meron doon na nagpamahagi ng vegetables. So yun yung ginagawang ulam ng whole street na yon. And dito naman, meron din naman dumadating na mga ayuda from private companies and vloggers daw. So yun lang yung pinaka-inasahan nila. Pero going back to your question kung paano sila makakabangon, they cannot answer that. And you can literally see kung gaano sila ka-frustrated kasi yung pinaka basic necessities na pagkain, na tubig, and yung bahay nila, yun daw yung nawala. So, paano to sila magsisimula? So, yun ang pinaka hina-highlight nila. Nanghihingi talaga sila ng tulong from the government, local government unit, and the national government as well, Pauline. Kasi sabi mo nga rin kahapon, Daniel, na mahalaga rin yung financial assistance para sa mga biktima, yung 5,000 pesos. Pero yung tanong din doon, magagamit ba nila yan? May mabibili ba sila with that money? Bukas na ba yung mga negosyo, yung mga palengke? Mm-mm. Yes, Pauline, alam mo, when it comes to palengke nga, bukas naman yung palengke nila dito, pero many of the business sectors here ay nakasarado pa din dahil nga manipis pa rin yung supply ng kuryente. And yun nga, when it comes to the financial aid, sabi ko, 5,000 is not enough even for a week. And then sabi nila, they're much grateful na makatanggap kahit 5,000 dahil kailangan nga daw nila. Pero yun nga, isa pa rin sa concern nila talaga is yung bahay. Kung paano magagawa yung bahay nila dahil most na mga bahay na nabisita namin talaga ay hindi na kailangan na bagbagin dahil yung pinakasahig is nag-crack na and nagkaroon ng mga sinkhole. So, yet to be determined daw yan, Pauline. Okay. Okay, thank you so much, Mobile Journal Daniel Dayaw.